Ayan, ayon po dito kay General Bantag, ito nga raw si Angie Bautista ay napakaulol. Ay! At ito nga dinidinig sa Senado at tinatanong nga ni Senador Francis Tolentino dahil mayroon silang nakalap na information na itong si Angie Bautista raw pala ay nakikipagdiskuhan sa mga priso. Ay, di wow. Di ba? Ang sarap nun, ha? Nakikipagyugyugan, nakikipagdiskuhan. At talaga namang ang galing nga talaga naman itong Bautista na ito. At siyempre nga naman, maliwanag naman ang pinapakinabangan nila itong mga presong ito ay makikipagyugyugan nga ito si Bautista na ito. But anyway, at pakinggan nyo lang po itong susunod na video ito at para po malaman niyo ang kabuuang kwento. Ayan po. Hector retired na Bautista. Yung sinasabi ko, napaka-ulol po niya. Ikaw daw ay nakikipag-disco pa sa mga preso? Totoo ba yan? Hindi po, Your Honor. Pinapakita lang natin ang ilang mga bahagi ng mga dati nang naging pahayag ni General Bantag para makita lang kung gaano ang kanyang sinseridad sa kanyang tungkulin na walang-wala kay katapang. Ikaw daw ay nakikipag-disco pa sa mga preso? Totoo ba yan? Hindi po, Your Honor. Nagkaroon lang po ng birthday celebration po. Sabay po kami ng isang overall commander at saka ako po. Yung overall commander? Si ano po? Si Commander Bonjo de la Cruz. Ano po siya? Commander ng Batang City Jail po. Yan po yung December 7 po, Your Honor. Nagkaroon po ng party po kasi ito po yung nagka-meeting po lahat ng mga commanders tsaka po lahat ng mga leaders po. So nag-party po sa maximum compound? Hindi po, sir. Din po kami sa sir. Hindi po nagkaroon lang po ng hindi po party na nagkaroon po ng budal fight. Tapos po may kumakanta po yung mga PDL. So hindi po totoo yung mga aligasyon na nagsayawan pa raw dahil birthday nga si Ma'am Bautista po ay nag-disco. May disco pa ba ngayon, Senator Padilla? Nag-disco. At yun daw po kaya kayo gusto ng ilang mga commander kasi napakaluwag nyo raw at magaling daw makisama sa kanila. At namisayawan pa nga daw doon. Your Honor, hindi po nag-disco po. Wala pong disco nangyari. At saka po yung sinasabi pong kalugan po, Your Honor, siguro po yung sinasabi nilang pinatupad ko lang po yung Mandela Rules. Sumusunod lang po ako sa United Nations Standard. Yung po kasing privilege na po nasa batas po, yun po yung ipinatupad ko. Tinanggal ko po yung korupsyon, kaya nga po marami pong na-relieve. Ngayon po, binigyan ko po kung ano po yung karapatan ng preso according to the United Nations Standard. Yun po yung nasunod. Kaya po may mga dalaw po sila. Meron po tayong idalaw. Nagkaroon po ng Kaagapay Center na kung saan po bawat po membro po ng mga pangkat nalalaman na po namin yung mga overstay kasi po marami pong nakakulong na matagal na po dapat lumaya. Sa pamamagitan po ng Kaagapay Center, nagkakaroon po ng virtual hearing at saka po nagkakaroon po ng virtual check-up at saka po yung walang pamasahe na tawid dagat ay nakakausap na po nila yung pamilya nila. Ang ICRC po ang nag-donate ng mga laptops. Meron ba tayong human rights dito? Wala. Comsec? Asan na si Comsec? Wala. Dapat tuwing hearing ng Bucor may Commission on Human Rights. Lesson number 2. Lesson number 3 nata tayo, Comsec. So, go ahead, ma'am. At sa pamumuno ko po, kaya po nahawakan ko po yung NBP Superintendent. Ako po lahat po, sir, yung sa time ko na marami pong nahuhulihan ng mga personnel na nagpapasok po ng kontrabando. Marami po akong napatigil na paghahanap buhay na pinagkakaperahan lang nila yung ating mga PDLs. At yun nga po, marami pong galit kasi lahat po libre na nung panahon ko. Kasi nung pong panahon ng nakaraan, lahat po
may bayad. Basta mag-request po yung PDL na ipasok lang po yung mga isda nila. Hindi po pwede pag wala pong bayad. Kaya po ako yung kontrabida. Ipasok po Yung mga pagkain po nila na galing pa po sa ibang lugar kasi nga po malalayo po yung pamilya nila. Lalo na paano po, ho yun nakakapasok online delivery? wala pong online delivery po, sir. Wala. Gaya po ng Batang Mindanao, sir, Eh, di sinaampat ba yung mga video pinakita natin, inadmit nyo na may nakapasok ng beer dahil zero alcoholic content, naawat na sawatan nyo. Di ba online delivery yun? O talagang Your Honor, ano po yun? Sa IPX po yun, yung pong nagpapabili po yung mga kamag-anak po ng mga PDL natin sa mga pamilya beer nila. pwede sa IPX? Hindi po pwede po yung beer. Kasi may beer tayong pinakita nun eh. May mga litrato pa. Yung pong naharang namin po na beer zero, yung zero alcohol po, yung para pong, ano ba yun? Kali po ba yun? Hindi po nakapasok po yun, Your Honor. So bawal ang beer. Bawal po yun, Ituloy niyo po yung sinasabi niyo. So, yun po, sir. Yun nga po sana. itang sa'yo, hindi totoo. Yes, sir. Yun, I will take this opportunity po, sir. Total, nag-resign na po ako. Sana po, yung pong Mandela Rules, yung po sana ang ipatupad para naman po magkaroon ng karapatan yung mga PDL. Kasi yun po yung inayos ko po, sir, eh. Yun po yung inayos ko. Marami pong nakalaya dahil nga po, actually nga po ngayon, sana po nandito si IDPD. Meron po akong nakita dyan na Ano po yun, for the record? si Ma'am Kapanang, 1 year and 6 months na pong nakalaya po yung PDL natin. Hanggang ngayon Yun ang po pumalit nandun. sa'yo, yun ang pumalit sa'yo. Hindi po siya po yung record section natin. 1 year and 6 months na pong nakalaya yung PDL. Kung hindi ko pa po nakita, ngayon pala nakalimutan po siyang i-calling. Nakapag-tamark na po siya, tatawagin na lang po siya sa gate. Hindi pa po nagawa. Marami na rin pong matatanda na sobrang na pong tagal. Meron na nga po dyan na 20 years old pa lang po siya. Nakakulong na, 80 years old na po siya ngayon. So, bali po 60 years na po siyang nakakulong. Marami pong ganyan Lahat mga po ba case. ng ito ay sinasubmit nyo ng report kay General Katapang for him to take notice of this? Yes, sir po. O yan naman pala eh. So si General Katapang na siguro magre-respond dyan. Is it being done, sir? Opo, kaya lang po, may isa po tayong magandang pag-usapan. Kasi po, nung naglabas po ng panibagong desisyon ng Supreme Court na lahat ng mga heinous crime hindi na po good for GCTA, yun po, doon po nagka-ipit-ipit. Kaya ang ginagawa ko po, pag sabi ko, sentence served na ito, pino-forward ko na po sa Department of Justice. Pero dahil nga po sabi ng USEC doon na DG, may problema tayo kasi kailangan i-challenge natin ito sa Supreme Court. Bakit sila naglabas ng panibagong desisyon na maiipit ang karamihan ng mga preso na sentence served na at hindi natin mailabas dahil nga may nilabas na desisyon na naman na bago ang Supreme Court na mapapahinto ang paglaya ng mga sentence served. Maaring nagkaroon tayo ng problema, pero alam ko naman po sa pamumuno nyo, magkakaroon po ng pagbabago at nangangako naman po ako na kakayanin ko po itong reforma na to. Kaya lang bigyan nyo po ako ng pagkakataon o oras pa kasi 50 years po itong problema na to at marami po tayong gagawin. Nagsisimula pa lang, parang bagong panganak po ang Bucor dahil gumawa ng batas ng 2013 na implement ng 2019 na ang nakaupo naman po hindi rin na ituloy. Kaya po itutuloy po natin ito. Hopefully bago matapos ang term ng ating mahal na Pangulo at ating Secretary Remulla, matapos po natin lahat ng problema dito sa Bucor. At syempre, narito pa ang mga komento mula sa mga dismayadong netizens. Yes, command responsibility ni Katapang ang Bucor. Ang problema, may nagtititang demonyosa sa kanya. Ang naglagay sa kanya dyan, si Bonji. Under the doctrine of command responsibility. Ang pagtakas ni Kataroha kahit sa anong paraan, cargo yan ni Katapang bilang pinuno ng Bucor. Kaya kailangan tanggalin siya sa pwesto. Pati si Angie Bautista, kasabot dyan. At ibalik si Bantag.
o i-appoint si General Eliasar? Si Katapang ikatapang ng hiya. Hindi ba ito nahihiya sa pamilya niya? Ipapakain ay galing sa hindi maganda. Bakit ang daming mukhang perang nanunungkulan dyan sa Pinas? Kala ko nawala na nung panahon ni PRRD. People's power na yan. Niupo na si BP Sara. Sa kanila mga palusot, lalo na kay Bato de la Rosa. Parang hindi alam style ng ibang pulis. Palusot ng palusot, hinahayaan lang. Wala pa kasing nakukulong. Pero kung magsasaka, kulong agad dyan. At pag mahirap, attention of our dearest President BBM. Bigyan niyo po ng pansin ng issue ngayon sa ating NBP at Bucor para yung tiwala ng mga tao sa inyo ay manatili. Ipakita niyo na hindi niyo kukonsintihin ang nangyayari ngayong kabulastugan ni Katapang at Angelina Bautista sa loob ng Bucor. Ganti ka na General Bantag, pinagpapala ng Diyos ang tulad mong matino at mabuting tao. Ang dali ng karma nila, Rimulya Katapang Bautista, resign asa. General Bantag, nasa likod mong taong bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Please run for Senator 2025. Sure winner ka sa buong bansa. Makinig ka Boying Rimulya, Abalos, Romualdez. Sa Inodoro bagsak nyo sa 2025. NE, congratulations, Sara Duterte, our next 2028 President. Godspeed. Kayo mga nagtitiwala, naniniwala at sumusuporta sa iyo po, Sir General Bantag. Nag-aabang, nag-aantay sa tamang panahon at pagkakataon. Makita po talaga ang sinseridad ng DJ Bantag. Look at DJ Bantag. His words are obviously genuine. Prayers for you, DJ Bantag. Hang on, God is at your side. Sa General Bantag at ipinalit si Katapang para muling bumalik ang droga at katiwalian sa bilibid. Good move, Sekretary Rimulya. Kurapian si Katapang, pinakaluslos na opisyal ng Bucor kasama si Bautista na sinusuka ni Bantag. Nasabi ni Bantag kay Bautista, magtiwala ka na lang sa ahas, wag lang dyan, sa tao na yan. Ang kakapal ng muka, pinapanawagan na mag-resign, nakapito ko sa posisyon. Sa guidelines ipatupad dyan, wala ring mangyayari. Nasa personal pa din ng Bucor ang problema. Perang nagpapaikot sa mundo. Hindi rin maganda yung sobrang nagmamagaling. Pupulaan ang dati na chief na si Sir Bantag. Tapos ang pumalit, ganun din. Magaling lang sa umpisa. Kapag nagtagal-tagal din, palpak din, hay buhay. Wala nang mapiling tapat sa tungkulin at may malasakit sa trabaho nila. Nag-hearing, alam namin ang sensoridad ni DJ Bantag. Ingat kayo, mabuhay kayo, DJ Bantag. Resign na, Katapang at Rimulya. Maawa na kayo sa taong bayan. Ano masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.